tiniyak ng Armed Forces of the Philippines Western Mindanao Command o WestMenCom ang kanilang monitoring sa paggalaw ng 3 Chinese warships na namataan sa loob ng karagatan ng Pilipinas. Sinabi ni Lieutenant General Antonio Navarrete na mataan nila ng ilang araw sa Mindoro Strait ang nasabing 3 warships kung saan binubuo ito ng isang frigate, isang cruiser at isang tanker. Kanilang sinundan ito at kasalukuyang nasa Sibuto Strait. Patuloy naman nila itong kinukumpirma kung saan ang 3 Chinese warship ay kabilang sa nalalapit na Komodo exercises na magaganap sa Indonesia. Aniya, kung sasali nga ang mga ito sa Komodo exercises, ay kinakailangan pa rin nilang kumuha ng diplomatic clearance upang makadaan sa sea lanes ng Pilipinas. Gayunpaman, naniniwala si Navarrete na hindi nag-file ng diplomatic clearance ang China na dumaan ang kanilang mga nasabing warship sa loob ng karagatan ng Pilipinas. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na isa itong malaking pambabastos sa Pilipinas at pagpapakita lamang ng kahinaan ng sandatahang lakas ng bansa. Dagdag pa ng mga eksperto na ang mga aksyon na ginagawa na ito ng China ay pagpapakita lamang kung gaano kalakas ang kanilang military power, nang ibig sabihin ay handang-handa na itong makipaggera sa Pilipinas anumang oras. Alam ng mga ito na walang laban ang mga Pilipino sa kanila kung sakaling magsimula na ang digmaan, kaya patuloy ang kanilang panghihimasok at pananakop sa mga karagatan sakop ng Pilipinas. Samantala, nagbigay ng panibagong statement ang tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na si Mao Ning tungkol sa controversial na Typhoon missile system ng Amerika na kumakailan lamang ay inilipat ito sa hindi pa natukoy na lokasyon sa isla ng Luzon. Muli niyang ipinatatanggal ang Typhoon missile launcher ng US na nasa bansa sa ngayon at kung maaari lamang ay ipagpaalam sa kanila ang lokasyon nito, ang pakay na nasabing missile sa Pilipinas at lahat ng mga detalye dahil isa raw itong napakalaking banta sa riyon kung sakasakali. Sa isang press conference sa Beijing, sinabi nito na muling hinimok ng kanilang gobyerno ng Pilipinas na makinig sa panawagan umano mula sa regional countries at mamamayan ng bansa na itama ang mali sa lalong madaling panahon at agad alisin ang Typhoon missile system gaya aniya ng ipinangako sa publiko at itigil ang pagtahak sa maling landas. Dahil kung hindi, tatapatan nila ito ng mas malakas at nakakamatay na ICBM missiles na kaya magdala ng mga nuclear warheads. Ayon pa kay Mao Ning, hindi pwede na mahinahimik na lang at magsawalang kibo ang kanyang bansa sa mga ginagawang kamalian ng magkaalyadong bansa na Pilipinas at ng US. Pinuna din ni Mao Ning ang Amerika sa umano'y pakikialam nito sa maritime issues sa South China Sea. Ito ay kasunod ng kamakailan lamang na payag ni US Secretary of State Marco Rubio na nagpapatibay sa ironclad commitment ng Trump administration sa Pilipinas sa gitna ng mapanganib na aksyon ng China sa disputed waters.